Yo! What's up sa inyo mga idol? Ako nga pala si Jello at tara, samahan nyo akong i-review ang Nike GT Cat 3. You got this! Yon! We are back at it again mga idol. Kakastart pa lang nga ng taon pero grabe na yung mga lumalabas na sapatos ngayon. After nga natin sa Adidas, which is yung AE1, balik muna tayo dito kay Nike. At eto nga mga idol, ang Nike GT Cat 3. Samahan nyo akong alamin kung ano nga bang bago dito. Kaya tara! Nga pala mga idol, kung bago lang kayo sa channel na to, ako nga pala si Jello or kilalang Oleg sa TikTok. Gumagawa ako ng mga performance review dahil gusto ko makatulong sa mga tropa nating naghahanap ng sapatos na aayon sa playstyle nila. Kaya idol, kung mahilig ka sa sapatos at maglaro ng basketball, subscribe na. Ito nga mga idol, ang third version para sa Nike GT Cat series. At ang tawag pala nila sa colorway na ito ay Picante Red. Kung hindi nga ako nagkakamali mga idol, isa si Jordan Poole sa mga player na gumamit nitong GT Cat 3 after nga ng release date nito. Ayon sa Nike, ito lang naman yung first basketball shoes to use nga yung best foam nila para sa midsole, which is yung Zoom X. Sa mga hindi familiar with Zoom X, ito lang naman yung pinakamataas na uri ng foam na meron si Nike. At sikat to sa mga running shoes nila dahil nga it has a good return of energy, making the user run faster. And sa GT series mga idol, etong GT Cat lang ang nagkaroon ng cut down version, meaning a cheaper alternative para sa GT Cat 3 at ang tinawag nila dito is yung GT Cat Academy. Hopefully mga idol, makasubok din ako nito at mabigyan ko kayo ng review about this. Pero sa ngayon mga idol, mag-focus muna tayo dito sa GT Cat 3. Kaya tara mga idol, alamin natin kung ano nga bang bago dito. Dito sa lateral side ng sapatos, makikita agad natin yung combination ng thick and thin flywire that goes hanggang mid part ng forefoot. Sa baba nito, merong TPU drag guard na merong naka-emboss na GT Cat 3. Noticeable din dito yung makapal na flywire which helps to secure yung forefoot natin. Tapos parang synthetic nubuck naman yung ginamit nila dito sa toe area ng sapatos mga idol. Makikita din natin dito sa lateral side yung mga pores or vent holes ng GT Cat 3. This helps naman to have a good airflow at hindi mag-init tong sapatos. Para sa swoosh, parang high-class plastic yung ginamit nila dito with red and silver colors that goes hanggang sa heel area. Sa loob naman ng Nike logo ay meron tong dotted design for aesthetic purposes. Underneath that swoosh mga idol, makikita yung printed in black na Zoom X, which is the primary foam na ginamit ni Nike para nga dito sa midsole ng GT Cat 3. Dito sa medial side ng GT Cat 3 mga idol, visible syempre yung external heel counter which helps for added stability. At sa baba nga nun ay meron ding maliit na embossed Zoom X pero this time low ito with the color white. At tulad nga ng nasa lateral side, meron din itong Nike logo with dotted design. Ganun din ang makikita sa toe area nito mga idol. Reinforced textile plus flywire pero instead of TPU guard, extended outsole yung meron dito sa medial side with embossed Nike swoosh and the number 03 dahil nga syempre GT Cat 3 ito. Pagdating dito sa heel area mga idol, unang makikita agad natin is yung embroidered Nike text in red color. Underneath that mga idol is yung synthetic nubuck material. Same ito nung nasa toe area kanina. Hanggang dito sa heel area mga idol, meron din palang vent holes kaya naman goods talaga yung airflow nito. Para sa outsole, gumamit sila ng kakaibang herringbone pattern for both heel and forefoot. Dito sa heel area mga idol, icy blue nga ang nilagay nila dito. Dito rin pala makikita yung shank plate ng GT Cat 3. Of course, visible dito yung malambot na Zoom X na pwede mong pindutin para maramdaman mo kung gaano ito kalambot. Pagdating naman dito sa forefoot, icy red naman yung kulay na nilagay nila dito. Sa toe section pala netong GT Cat 3 mga idol, makikita natin tong orange loop with Nike logo. Makapansin din natin na maraming shallow holes yung tongue which I think for aesthetic lang. Para naman sa lace, normal flat laces lang ang ginamit nila dito at wala pa itong extra laces. Sa top part ng tongue, makikita natin tong pull tab with plastic finish and syempre meron itong GT Cat 3 na text. Sa tabi naman nun merong maliit na light embroidered swoosh at yung last lace holes pala netong GT Cat 3 mga idol ay meron ding design with of course the Nike GT Cat text. Ang timbang ng Nike GT Cat 3 ay 356 grams lang mga idol. Grabe talaga sagaang tong sapatos na to para sa size 11. And as per Nike, itong sapatos na to was designed to feel fast and quick. And I think they nailed it mga idol. Talagang it was meant for running the whole court or doing those fast breaks. GT Cat 3 feels like propelling you forward mga idol. Nike achieves this with the help of course ng lightweight textile upper neto and syempre yung magaang na Zoom X foam para sa midsole. Traction 4 out of 5. This shoe has a good grip with minor slips dito sa indoor court mga idol. It covers lateral and forward movement, not the grippiest but it gets the job done. Stopping power is decent din with GT Cat 3. For the durability, I would say na this shoe is best for indoor courts only.
Hindi ito nakatag as XDR and as you can see mga idol, translucent yung outsole niya, meaning may kalambutan ito at very prone to sa pagkapudpod. Midsole or yung cushion, 4.5 out of 5. Malamang ito talaga yung selling point ng sapatos na to. Nike decided to use Zoom X para sa midsole netong GT Cat 3 and it was wrapped by Phylon foam. Full-length Zoom X ang nakalatag sa bedding ng sapatos na to, which is mararamdaman mo talagang bouncy and of course yung responsiveness nito. Tulad nga ng sabi ko kanina, Zoom X foam has a high return of energy, meaning it will really gives us that boost we need not only when jumping up but also for sprinting mga idol. Support, 4 out of 5. For foot containment is decent para dito sa GT Cat 3 and that is because of the reinforced textile upper with flywire. GT Cat 3 has an external heel counter din mga idol and it gives us that decent rear stability. Mid-top tong GT Cat 3 mga idol with 2.8 inches of height pero yung court finish niya is medyo high off the ground dahil nga ito sa makapal na Zoom X na nilagay nila dito. Para sa sizing mga idol, kung tulad ko kayo na mayroong narrow fit or hindi kalaparan yung paa, I suggest you go through to size. Medyo friendly tong GT Cat 3 sa mga tropa nating wide-footed dahil nga sa entrada ng sapatos na to opens up really big. And with that, I suggest you go adding half a size up para makater ni GT Cat 3 yung paa nyo. Pero syempre, tulad nga ng lagi kong sinasabi, mas okay pa din kung masusubukan nyo to physically para naman sulit na sulit yung binayad nyo. Ang SRP netong Nike GT Cat 3 ay tumataginting na 2,295 mga idol. Talagang makapalunok ka talaga pag nakita mo yung price tag ng sapatos na to. With all the technology they implemented dito sa GT Cat 3, talagang magiging steep yung SRP neto. One of the big factor nga kung bakit nakakalula ang presyo ng sapatos na to is yung Zoom X. Sa pagkakaalam ko kasi, yung Zoom X is ginagamit lang ni Nike for their race shoe, meaning sa mga flagship model na pangtakbo at makirot din talaga ang presyo nun. Ang magandang balita lang dito mga idol is that walang hype tong sapatos na to, meaning hindi mo kailangan magbayad ng resale price for this at readily available ito sa mga retailers na malapit sa'yo. Ito naman yung mga bagay na trip ko sa sapatos na to. Unahin ko na mga idol yung cushion setup. Using this for the first time is very enjoyable. Ramdam ko agad yung cushion ng sapatos. Although hindi siya yung nakasanayan ko na air zoom unit, pero bouncy pa rin naman ito. Wearing this for almost an hour and never nakaramdam ng pain yung tuhod ko. This shoe got a decent impact protection din mga idol. Next is yung break-in time. Ang bilis nitong ma-break-in mga idol. After ilang minutes lang of warm-up, feeling ko nakahulma na yung sapatos sa paa ko. Lastly, this shoe feels quick talaga. Imagine yung push of force ng Zoom X tapos lightweight pa yung sapatos. Talaga namang basic yung pagtakbo dito. Lalo na when you're doing fast breaks. You can cover yung entire court with much faster time. Best tong sapatos na to for positions 1, 2 hanggang 3. Magugustuhan to ng mga players who is fast and quick talaga dahil makakasabay itong sapatos na to sa pagiging shifty mo plus tulad nga ng sabi ko kanina, yung push of force na itong GT Cat 3 can help you run faster and jump higher. Bago ko pala ibigay yung hatol ko sa sapatos na to mga idol, baka pwede nyo naman akong i-follow sa aking TikTok at Facebook account. Pa-share na din itong content natin para naman magkaroon tayo ng mga panibagong tropa na mahilig din mag-basketball at mangolekta ng sapatos. Maraming salamat mga idol. Overall, a decent performance ang hatid sa atin ng Nike GT Cat 3. Talagang hina-highlight ng sapatos na to yung Zoom X foam nila. For me, kung hindi ka naman fan ng Zoom X, maraming sapatos naman sa market natin ngayon ang mas mura dito pero lumelevel sa overall performance netong GT Cat 3. Kayo naman ang tatanungin ko mga idol, GT Cat 1, 2, or 3? Magkwentuhan tayo sa comment section mga idol, hihintayin ko yung mga sagot nyo. At ayun na nga mga idol, isa na namang mabilisang performance review ang ating natapos para sa bagong Nike GT Cat 3. Anong sapatos kaya ang isusunod natin? You got this!